Tahimik itong nangyayari at halos walang nakakapansin. Walang malalaking anunsyo at walang malinaw na babala. I'm already very interested in design, technology, and the environment. I feel like I can be a good partner to humans in these areas. An ambassador. Pero sa Pilipinas, ngayon pa lang, may mga pagbabago ng dulot ang artificial intelligence. Oh my gosh! Agad-agad, naglabas ng balangkasang chatbot. Oh my gosh! Tapos na siya, wala pang 10 segundo. Kasayangan natin. Hindi ito sa malayong future at hindi rin ito sa 2030 lang, ito ay nagsisimula na ngayon. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung ano ang unang babaguhin ng AI sa Pilipinas at kung bakit mas mabilis itong tatama kumpara sa inaakala ng karamihan. Bakit mas mabilis ang epekto ng AI sa Pilipinas? Isa ang Pilipinas sa mga bansang may malaking workforce. Maraming empleyado sa call centers, opisina at sektor ng serbisyo. Marami ring trabaho ang paulit-ulit, predictable at nakabase sa malinaw na proseso. At eksaktong ganitong klase ng trabaho ang pinakamadaling gawin ng AI. Thank you for calling Asana Vedas. How may I help you? Mas mabilis, mas mura at kayang gawin ng tuloy-tuloy. Hindi ito pananakot, kundi isang realidad na unti-unti nang nararamdaman. Call centers at BPO industry. Sa loob ng maraming taon, ang BPO ang naging isa sa pinakamalaking pinagkukunan ng trabaho sa bansa. Maraming Pilipino ang umaasa rito at maraming pamilya ang binubuhay nito. Pero sa kasalukuyan, dahan-dahan nang pumapasok ang AI chatbots at AI voice assistants. Are you the real Sharon Alfonsi? Ha! You think I'm imitating myself? Nope, it's me, the real Sharon Alfonsi. Kaya na nilang sumagot ng tanong, makinig sa reklamo at magbigay ng solusyon at nagagawa nila ito nang walang pahinga at walang sahod. Hindi ibig sabihin mawawala agad ang lahat ng trabaho, pero unti-unti itong babawasan. AI muna ang sasagot at tao na lang kapag mas komplikado ang problema. Online selling at customer support. Sa Pilipinas, mabilis ang paglaki ng online selling. Mula sa maliliit na sellers hanggang sa malalaking negosyo. Pero kasabay nito ang paggamit ng automated replies at AI assistants. Sa halip na tao ang sumagot sa bawat message, AI na ang humahawak ng inquiries, tracking at follow-ups. Mas mabilis ang response at mas mababa ang gastos ng negosyo. Para sa buyer, mas convenient ito. Pero para sa mga umaasa sa online support jobs, mas nagiging mahirap ang kompetisyon. Administrative at office work. Maraming Pilipino ang nagtatrabaho sa opisina bilang encoder, secretary o assistant. Ngunit karamihan sa trabahong ito ay paulit-ulit at naka-template. Kayang ayusin ng AI ang emails, schedules, reports at documents sa loob lamang ng ilang segundo, habang ang tao ay inaabot ng oras. Habang dumarami ang kumpanyang gumagamit ng AI, mas kaunti ang kailangan nilang empleyado para sa parehong gawain. Education at pag-aaral. These headbands measure each student's level of concentration. The information is then directly sent to the teacher's computer and to parents. Sa Pilipinas, maraming estudyante ang umaasa sa traditional learning. Pero ngayon pumapasok na ang AI tutors at learning assistants. Kayang magpaliwanag ng AI kahit anong oras, kayang mag-adjust sa bilis ng pagkatuto ng estudyante. Hindi nito papalitan ng guro, pero babaguhin nito kung paano natututo ang mga Pilipino. Mas magiging mahalaga ang guro bilang guide at mentor kaysa simpleng tagapagturo. Small businesses at entrepreneurs. Para sa maraming negosyanteng Pilipino, malaking tulong ang AI, marketing, accounting, customer service at content creation ay mas napapadali. Pero para sa mga negosyong hindi handang mag-adapt, mas mabilis silang maiiwan. Habang ang iba ay lumalago gamit ang AI, ang iba ay hirap makipagsabayan. Mahalagang paalala, hindi ka papalitan ng AI dahil Pilipino ka. At hindi rin nawawala ang trabaho dahil lang sa teknolohiya. Ang tunay na dahilan kung bakit may naiiwan ay dahil hindi sila handang magbago. Ang AI ay hindi kalaban, ito ay isang kasangkapan. At tulad ng lahat ng kasangkapan, nasa gumagamit kung ito ay magiging tulong o panganib. Ano ang dapat gawin ng Pilipino? Ang pinakamahalagang hakbang ay pag-unawa. Unawain kung paano gumagana ang AI at kung paano ito pwedeng gamitin sa sariling trabaho. Hindi kailangan maging programmer.
Kailangan lang maging bukas sa pagkatuto at handang mag-adjust. Sa panahon ng AI, ang pinakamahalagang skill ay ang kakayahang magbago. Tahimik na binabago ng AI ang Pilipinas, hindi sa isang iglap, kundi dahan-dahan araw-araw. Ang tanong ngayon, hahayaan mo bang mangyari ito nang hindi ka handa? O gagamitin mo ang pagkakataon para umangat? Ang hinaharap ay hindi naghihintay at ang handang mag-adapt ang siyang mananatili.